Hi Marco, you have a new movie, Aurora. Ano itong movie na Aurora at ano yung magiging character mo dito? Yes, Aurora is a horror film for the Metro Manila Film Fest. And yung character ko dito is ex ako ni Liana, which is si Ann Curtis. And she asks me for help sa pagkuha ng mga patay na katawan sa barko. When you say Aurora, kasi parang kung ako manonood, isipin ko agad na yun yung lugar, which is Aurora, Quezon. No. Tama ba? Or ano siya? Aurora is the name of the ship. The name of the ship. Barko. Kasi nag-shoot kami actually sa Batanes. Ilang araw ka nag-shoot dito sa Batanes? Parang 10? Ganun katagal? Oo, 8 to 10 days if I'm not mistaken. When you did this, parang nag-umpisa ka na ba sa Los Bastardos? Hindi pa. Okay. Nag-start to kasi May. Nag-start kami ng Bastardos September na. Is it your first time na? Yes, first ko. How was it? Yung experience? Masaya naman, syempre, doing the film. Actually, di ko pa na-experience yung MFF 5 kasi wala pa yung parade, wala pa yung mga ganyan. Pero, excited ako sa parade, excited ako sa awards night. I'm excited to be part of the Metro Manila Film Fest officially. Heard the promotion naman continues. Yes, of course. Actually, nung Sunday, galing kami sa Solenad, sa may Nuvali, tapos Enchanted Kingdom after. Nagano kami, mall show kami ni Ian. Are you expecting na ba to get award from your performance on the movie? Well, syempre, I'd want to get an award if I'm deserving, if makita na deserving ako. Pero if I don't, okay lang rin. Gaano kahirap or gaano iba yung character mo, yung atake mo dito sa character mo since yung mga nagdaan mong pelikula or projects ay ibang-iba dito sa Aurora? Oh, well, unang-una, first, ibang-iba kasi yung namin. Like, dito sa Aurora, mahirap lang ako dito. So, compared sa mga ibang mga roles na ginagampanan ko, mayayaman. Magkaiba na agad yun. Unang-una, it's mahirap magbago ng look. Especially if gusto kong gawing mahirap. Kasi, papaitiman ka, tapos yung buhok mo hindi pwedeng maayos, dapat maghanap sila ng hati ng buhok na magulo, ganyan. So, doon pa lang sa characterization or sa look ng character, medyo malaking difference na siya. Pero, yeah, for me naman kasi in every project, different, magkakaiba yung every character, diba? So, dito naman yung character ko dito is very matulungin. Gusto lang niya makatulong sa tao, gusto lang niya na makatulong sa family niya. So, kaya niya ginagawa niya. How's working with Ann Curtis? May pressure ba since best actress yung makakasama mo? First time mo ba na makawork siya? Actually, first time ko siyang makawork was sa teleserye na before na nasan ka na? Ano yun? Yung sa kanya ni... Green Rose? No. Yung sa kanya ni Robin Padilla and Chris Aquino. Okay. Kailangan ko ikaw. Yan, kailangan ko ikaw. First time ko siya nakatrabaho doon, pero never kami nagka-scene together or hindi kami nakakasama sa set kasi lagi kami magkahiwalay na story. So, now, first time ko siya actually maka-eksena. So, may kaba, may syempre, pag tinatanong ako before, sino yung showbiz crush mo? Isa sa mga crush na sinasabi ko si Ann Curtis . So, iba yung feeling na makatrabaho mo yung crush mo, diba? And nakakaba, nakaka-pressure, pero at the same time, buti na lang sobrang bait niyan, sobrang, nalagaan rin niya ako sa set. She made sure na hindi ako ma-pressure or kabahan sa kanya. So yun, it was really fun, like our whole trip, saya, kwentuhan. Ikaw ba, do you believe in ghosts at nakakita ka na ba before ng mga multo? Ako personally, I believe in ghosts because alam kong meron talaga, pero never pa ako nakakakita. Sa tingin mo, bakit dapat panoorin yung Aurora sa December 25? At anong kaibahan niya sa mga ibang horror films? Ito, Aurora is not just your typical horror or suspense film. Unang-una, marami kang matututunan ng aral dito sa Aurora. Second is because of the director, Direk Yam Maranas, napakagaling na director, Hollywood director, and I'm just excited to see the film natapos na. Because while shooting it,
And while reading the script, gandang-ganda na ako sa kanya. So what more if makita ko na siya visually? So yeah, excited ako na makita ng mga tao. I hope you all like it and you all watch it. So yeah, support Na-watch mo na ba yung whole... Actually, hindi ba? Bukas pa namin Sa ako premiere. panood. Yes. Tsaka di ba yung color grading niya, yung Yes. yung background music, no? And sunod-sunod yung blessings this year sa'yo. Ano masasabi mo doon? And ano pang dapat namin Abangan asahan sa kay Marco sa 2019? Well, ako, I'm just really thankful kay, unang-una kay God, syempre, for giving me one of the best years of my career life. Bigyan niya ako ng first na bida sa isang show, sa isang soap, tapos puro movie. So, tuloy-tuloy yung blessing and I'm just really thankful and happy. And 2019, I'll be doing some movies again. Hindi pa pwede magbigay ng detalye, pero abangan because next year, January, mag-start na kami mag-shoot. And yung Ulan, yung movie With Nadine. with Nadine, yes, it's coming out early next year. So, malapit na rin. And yun, sa teleserye naman, wala pa since syempre I'm still doing a teleserye. House Lost ba Stardust? Kamusta naman? Kasi di ba ngayon linggo na to parang may namatay na isang character Yes. which is yung character ni Diego. Kamusta naman yung mga pagbabago at bakit nawala si Diego? Unang-una, it was a big shock for everyone nung nangyari yung kay Diego. Hindi namin expect. We never saw any signs of him na yung signs na parang depressed siya or sad siya because he's always the type na masaya, lagi namin kakulitan sa set. So, it was really a big shock and nakakalungkot nung nalaman namin lahat. Pero, yun nga sabi namin nila Jake, whenever we talk, we can't let this put us down. Like, okay, nawalan tayo ng isang kapatid, para tayo nawalan ng isang paasa sa table, di ba? Pero, we have to pick up our pieces, tuloy natin yung laban, tuloy natin yung show, and kung anong ibibigay sa atin ng mga writers, gawin natin na mas maganda, di ba? Oo, nakakalungkot na wala na kami ng isang kapatid, pero wala, ganun talaga. Sometimes unexpected things happen, di ba? So, you just have to be ready na kung maaayos mo ba yung story after that. So, yun. Ano yung huling message mo kay Diego? Yung huling pag-uusap ninyo ni Diego? Actually, nung nakita kami, before nangyari yun, wala, sobrang kulitan na kami palagi sa set. Itong set na to, ito yung isa sa mga pinakamasayang set, or if not, pinakamasayang set na pagtrabahuhan ko. Unang-una because magkakapatid kami lahat, sobrang close namin sa mga senior actors namin, sa staff namin, lahat kami close kami lahat. Walang pasaway, walang uma-attitude, diba? So, nakakalungkot lang na nabawasan kami ng isang kapatid. And before nangyari kay Diego, nasa taping pa kami. And normal taping day na masaya kami lahat. That's Wednesday, right? No, it was a Tuesday. Tuesday. Oh. So, sa taping nyo rin din nalaman yung nangyari? Nalaman ko na siya after taping na. So, nakakagulat talaga. So, since may nawala, may papasok ba na bagong bastardo? Well, I'm not sure kung may papasok, pero basta, all I know is malaking revision yung ginawa namin sa script namin. So, I hope, kasi yung ratings namin medyo gumanon nung medyo, nag-fluctuate. Kasi syempre, nahirapan kami sa story, diba? Pero now, at least, nababawi na namin siya and sana magtuloy-tuloy na. So, after itong week na to, yung scene na i-announce na wala na siya. So, we'll see what happens from there. In this year din na balita ka din na nakikipag-date ba kay Janela Salvador? Kamusta naman kayo? Kasi may mga picture na kumalat na Yes, yeah. Kami ni Janela, we're friends. And I made it clear na rin sa kay Elmo, nagkausap na rin kami ni Elmo na friends na kami ni Janela. Yung picture na lumabas, wala, nangyari na yun. And kami ni Janela, nagulat rin kami sa backlash ng mga tao. Pero wala yun, we're friends. Okay kami. Kumbaga kayo lang or may kasama? Hindi, may grupo kami. Group date siya? Kumbaga yung picture na kumalat sila. Hindi nga siya dating. Parang group, Because nagkakitaan lang kami doon sa place. And then kasama ko pa rin doon si Barbie, pinsan ko. Sila yung mga kasama ko doon. Pero ngayon, kay friends lang talaga. Yeah. Pero wala bang tinitibok yung puso mo ngayon? Or Ngayon, wala. Wala, single. Kasi yung ate mo, di ba, sumali din sa mga beauty pageants. Kamusta na siya and gusto niya din ba mag-showbiz? Well, my sister's really okay now. Busy din siya sa papageant niya, saka sa
volleyball niya. So, in terms of showbiz, feeling ko, mas gugustuhin niya mag-host. So, pero, siyempre, if may makuha siyang project, bakit hindi, di ba? If malay mo, meron din pala siyang mabibigay sa acting. So, yeah, So, sana willing she's ka ba closing na doors. i-workshop ang ate mo? Pwede din sabay na lang kami. Parang kung ako mag-workshop, parang ilang naman. Ano masasabi mo doon sa pagkapanalo ni Catriona as Miss Universe? Well, grabe. As in, she really deserves it. As in, kitang-kita mo, handa siya. At Na-watch mo ba yun? sobrang, nagising ako, Late na. Oo, late. Nakala ko kasi gabi. Nung tinanong ko yung isang friend ko, sabi niya 8 p.m. daw ng gabi. So, syempre, tulog lang ako buong umaga. So, pagising ko, lahat sila, congratulations. Sabi ko, oh, panalo na. So, yeah, nakaka-proud. Di ko pa siya nakikilala. Pero, Catriona, congratulations. You deserve it. And, sana maganda yung maganda lahat ng yung reign mo and you do well. Napansin lang namin na nung magsimula ka ng Los Bastardos, parang hindi na kayo madalas makita magkasama ni Vice, mag-party with Vice. Are you still okay or with friends with Vice? Ako naman, kami na Vice. Oo, okay naman. Pero syempre, yun nga, since nag-start yung show, there's always time for having fun. There's time for getting serious with work, diba? So, ako, if before I had my fair share of having fun, and now na maraming work, focus muna ako dito sa work. Ano pa kayo makakalaban mo siya sa MMFF? Ako, guys, good luck sa inyo. Medyo, ano yan, queen niya ng MMFF, diba? So, may pressure ba sa part ninyo? Siyempre, may pressure. Sana bigyan mo naman kami ng konting mga Kita. Oo, kita mo. Kalahatiin mo naman kami. Pero, yeah, good luck rin, siyempre, sa kanila, sa lahat actually ng mga kasama pang iba dito sa Metro Manila Film Fest. And I hope lahat kumita, lahat panoorin, and ma-appreciate ng lahat ng Pilipino yung bawat movie na ibibigay. Invite na lang everyone to watch Aurora this December 25. Yun po, I'm inviting everyone to please watch Aurora ngayong December 25 na po yan. It's an official entry sa Metro Manila Film Fest and first MMFF movie ko po ito, so please supportahan nyo. With Andrew Curtis and directed by Direk Yam Laranas. Okay, thank you. Picture na